Ngayon, dito sa point na to, after 13 minutes and 12 seconds, nagta-transition na siya. Papunta na siya ngayon dito. Bakit naging complicated? Because of America. Kasi andyan si Marcos eh. Si Marcos talaga to. Oo, si Marcos talaga ang ano nito eh. May pakana na itong lahat eh. Oo. Alam mo kung ganyan ka mag-isip, why i-rendition ka na lang? I-rendition ka na lang? Sige. Kahit hindi kami naniniwala sa rendition, pero sige, i-rendition ka na lang. Kung totoo man yun, i-rendition ka na lang. Taas mag-imbento nito. Marap ka na lang sa kaso mo. Ang administrasyong Marcos at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako, binigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nilang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Ano? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pumunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Kailan yung sinabi yan? Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna. Kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. So now you're saying, gustong i-dismiss ni Remulla yung kaso mo? Tapos hindi niya dinismiss para kapag i-extradite ka na ng Amerika, pwedeng sabihin ng DOJ na hindi ka pwedeng i-extradite kasi may kaso ka pa sa Pilipinas? Do you think Sec Boying is that stupid? Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo po ay mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede po ay magpadala ng iyong remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Tawag dito, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na coach dyan sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Not only that, wala pang remittance fees yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alam nyo mga kotsero, there's a reason kung bakit siya DOJ secretary. Kasi number one, he is a practicing lawyer. Well, nung congressman siya, hindi siya pwede mag-practice. Pero, he's a lawyer. Number one, alam niya yan. Siguro naman, hindi niya isusugal ang kanyang IBP, pagiging lisensyadong abogado, para lang sa'yo. Imagine, in-advisean siya ng isang abogado na gumawa ng bagay na illegal para lang hindi siya madala sa Amerika. Kung dismissible yan, di i-dismiss. May petition for review eh. Yung petition for review, kailangan i-review yun ng DOJ. May petition ka eh. Ministerial yun upon DOJ na i-review yung kaso mo. Otherwise, kapag nagreklamo ang yung nag-file nung petition for review sa Supreme Court ng Rule 65, petition for certiorari on petition for review on certiorari. Tapos ang trabaho ni Boying Remulla. Matatalo siya sa kaso. Kasi hindi niya ginawa yung trabaho niya. Baka ma-issuehan pa siya ng mandamus. Pupuwersahin siya ng Supreme Court na i-review mo yung petition na yan. It's ministerial upon Sec Boying Remulla. Hindi sa pinagtatanggol ko si Boying Remulla. Ayoko lang kasi mga kotsero na pinaglalaroan ng mga taong ganito yung interpretation ng mga proseso ng gobyerno. Kasi pinagbumukha nila na may conspiracy when there is none. There's no conspiracy.
Tignan nyo, ito talaga mga Duterte supporters, Duterte Balahura supporters and vloggers. Wala silang karga kundi puro conspiracy theory. Speculations, theories, and innuendos. That's what, conjectures. Yun lang ang meron silang lahat. But actual evidence, wala. Ministerial yun sa DOJ. Kasi nga, merong petition for review. Dapat nga, noon pa yan na inupuan ng 4 na taon ng dating DOJ secretary. Ngayon, Solgen na. There's walang conspiracy theory dito, guys. Ministerial yon upon DOJ. To, dismissible po yan. Sino may sabi sa'yo? Kaya, Sino may sabi sa'yo yung dismissible? Nakitaan na nga ng probable cause Binalik sa Davao City, sinabi sa Davao City prosecutor, huy, filean nyo yan ang kaso. Nakitaan namin ng probable cause. Paano dismissible yan? Finailan ng kaso sa korte. The court, kung dismissible yan, the court could have dismissed the case outright. Anong ginawa ng korte? Hindi, nag-issue ng warrant. Sinungaling talaga to. binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito ay panggigipit. Tanga talaga na to ni Kibuloy. Tanga-tanga mo. Hindi hinati yan. Ililipat yung kaso mo from Davao City to Pasig. Bakit? Number 1, yung mga complainant mo nasa Pasig. Ngayon, nag-request ang mga complainant kung pwedeng i-move yung jurisdiction from the Davao City Court papunta ng Pasig. Hindi hinati yan. Tanga-tanga nito. Usually kasi, the jurisdiction of the court is where the crime happened. So kung bawa nangyari yung krimen sa Davao, edi sa Davao usually ang jurisdiction. Pero pwede yan i-move for the sake of convenience. So kung nag-request ang mga biktima, pinetition nila sa Pasig sa Davao RTC. Sabi nila, Davao RTC, pwede bang ilipat namin itong kaso na to? Ilipat namin sa Pasig. Bakit? Kasi po si Kibuloy is a known personality here in Davao City. If we will be here, subjected here, and the hearings will be here, we don't feel that our safety is going to be considered. Our safety is going to be blah, 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 compromise, whatever. We are scared for our lives, what have you. May choice ang Davao City RTC na ipasa yan sa Pasig. Para neutral. Anong hinati? Sinungaling ka, Kibuloy. Sinungaling ka. Walang hinahating kaso. Saan ka nakakita ng kasong hati? Walang ganun. Bawal yun. Bawal yun. Multiple suits? Bawal yun. Forum shopping nga lang, bawal ni. Ano yung multiple suits? Pag may isang cause of action, isa lang. Hindi pwedeng 2, hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 4. Sinungaling pa more. At pagpapahirap. Tingnan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi Tanga talaga ng lalaking to. Hindi ko alam kung tanga-tangahan lang siya for the sake of the propaganda or talagang sincero siya na ito yung iniisip niya. Dismiss siya sa level ng prosecutor. Ngayon, yung level ng prosecutor, pwede mo ma-overturn yan. In-overturn nga Nag-petition for review, in-overturn. Mga kaso nga sa RTC Pag inakyat mo sa appellate court, na-overturn pa minsan-minsan Kahit yung kaso dyan sa Court of Appeals, pag inakyat mo yan sa Supreme Court, minsan na-overturn din. What makes the prosecutor so special that their decisions cannot be overturned? Come on.
Wala pa nga sa level ng judicial, judicial department yan eh. Hindi pa nga judiciary yung prosecutor eh. Nasa executive pa yan, under yan ng DOJ. O ngayon, sinumite na ng fiscal sa Davao City Court. O, inaprubahan ng Davao City Court. O, di sorry ka. May warrant ka. Ganoon lang kasimple yun. Huwag nyo lokohin ng taong bayan. Pinagloloko nyo kami. Ginagawa nyo tanga yung mga dinadaan nyo kami sa hin-hin ng boses at saka sa sa mabubulaklak na salita. Ginagawa nyo tanga ang mga taong bayan. Tumigil kayo. Malamang sa malamang, mga naniniwala lang sa'yo, yung mga nasa mga nasa simbahan mo. Fail to prosecute yan eh. Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos na... Alam nyo mga kotsero, alam nyo ba't ako natitrigger dito sa mga pinagsasabi nito ni Kibuloy? Regarding this one, itong sa proseso na to. Kasi mga kotsero, this is obvious na pambabalahura sa judicial process eh. Dapat dismissible yan. Dismissible yan eh. Ganyan. Walang kasong dismissible. May mga kaso na nadi-dismiss, pero walang kasong dismissible. Ano ka ba? Sinungaling talaga. Nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available, ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito, ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissident. Nasaan ang law-abiding? Hindi ka pa nga lumalabas. Paano ka naging law-abiding? Na lumabas dito yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Carian, patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay nito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na... Why don't you allege that in person? Ba't hindi ka humarap sa korte at sabihin mo yan sa korte na gusto lang akong tawag doon, extraordinary rendition, etc. Magpa-file ako ng bond ko, magpa-file ako ng bail ko kasi i-rendition ako, etc. Allege that in court kasi may warrant ka na. Paano ka naging law-abiding? Hindi ka nga sumusunod sa mo. Yung naglabas ng warrant, hindi ka sumuko. Paano ka naging law-abiding? Itong kaso kong ito, complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition. Ang laki ng ang laki ng problema mo sa buhay, pakyo. Imagine, dalawang bansa ang gustong magpabagsak sa'yo. Wow! Which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal.
ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Taga Pampanga ka eh. Paano ka? Paano ka, balita ko, taga Pampanga ka raw. Paano kayo naging magkaibigan? Paano kayo naging magkababata? May sino ba nagkwento sa akin? Basta may nagkwento sa akin, I forget kung sino. Taga Pampanga daw talaga yan, lumipat lang doon ng Davao. Doon na-kick out sa church. Yun yung kwento ha, yun ang kwento. Hindi ko sure kung totoo. Pero yun ang kwento. Taga Pampanga daw yan dati. Tapos, nung tawag dito, nagbi-ministry daw siya noon. Active na siya sa ministry. Nung active siya sa ministry, na-kick out siya sa church. As in, tanggal. Tanggal talaga. I forget lang kung ba't siya na-kick out. Nung na-kick out siya, lumipat siya ng Davao. Yun, doon siya lumipat ng Davao. So, paano kayo naging magkababata ni Digong? Hindi ka nga lumaki sa Davao. Dayo ka lang dyan. At nagtayo ka lang ng simbahan dyan, binuo mo yung kulto mo. Paano nangyari yun? Tutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, problema po ninyo yun. Ngayon, ikaw may problema. Ako po ay hindi Ikaw may malaking problema, ikaw may warrant nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso O ito pang... Dami mong sinasabi. O di harapin mo na. Pero may requirement Parang ang requirement yata, dapat daw hindi makikialam ang Amerika Ba't nakikialam ba in the first place? Anong proof nyo? Anong ebidensya nyo na nakikialam? Sa aking sariling bansa, naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun. Tanga-tanga talaga nito. Nang uuto na naman to, alam niyo kung bakit? Sinabi din na kasi yan nung NBI director, anong NBI sa Davao. Sinabi na yon, I forget his name. Sinabi na yon ng taga-NBI sa Davao. Ang sinabi niya, pag na-aresto namin si Kibuloy, pwede siyang mag-bail. Pero dahil meron pa siyang warrant galing sa Senado, ita-turn over namin siya sa Office of the Sergeant at Arms ng Senate para dun sa hearing. See? Pati yung kwento ng NBI, ginagawa mo ng sarili mong version. Nungaling at kalahati talaga to. Po ang endgame, extraordinary rendition pa rin, babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti, gusto ko man o hindi. Aresto lang. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago nang dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tignan niyo yung ginawa sa kanila. O pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila. Sapagkat yan ay proseso, nagpapasakop po kami. Tanga-tanga talaga nito. Ganun talaga, pag inaresto ka, syempre, i-fingerprint ka. Pagsusuotin ka talaga ng orange. Kasi, isasama yun sa ano mo sa file mo sa BJMP. Pero pagkatapos mo mag-bail, hubarin mo yun. Babalik ka sa bahay nyo, uwi ka. Sabihin mo sa kanila, stop. Ganun. So, abiding po kami for nation building po ang aking pakay. Tigil ka? Ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Tulong, nanggagahasa ngayon, ang bata. Bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan, available pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila.
O dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, Duwag. extraordinary rendition pa rin. Duwag. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga Duwag. kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat Duwag. I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay Duwag. sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po Duwag. ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Kondisyon na naman. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mo nga mag-guarantee na meron talagang Hindi mangingialam hindi mo nga mag-guarantee, hindi mo nga mapatunayan na meron talagang threat sa buhay mo. Kasi magde-demand ka ng ganyan. Anong kalokohan mo? Puro ka palusot. Guilty. Alam mo, dito pa lang guilty ka na. Hindi ko na kailangan mag-isip. Guilty ka na. Dahil sa mga pinagsasabi mong to. ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Alam nyo, kahit ibigay yan, wala. Hindi lulitaw yan, sige Buloy. Maniwala kayo. Let's say inindulge siya ng US Embassy, ng presidente, tsaka ni Sec Boying Remulla. Let's say inindulge siya for let's imagine. Hindi pa rin siya lalabas. Pag-iisip siya ng bagong dahilan. Hindi sincero ang pagkakasulat ng ganyan. Hindi ako susuko kasi hindi sila sincere. Ganon. Duwag. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na Wag si na. Marbil. Wag na, maghintay ka na lang. Maghintay ka na lang dyan. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano Wag na. at wala Wag na. Maghintay ka na lang dyan. Si Tebes nga natuntun sa Timor-Leste, ikaw pa. Si Tebes nga natuntun sa Timor-Leste, ikaw pa. Si Bantag, konti na lang yan. Tingnan nyo, recently nag-raid, diba, sa dalawang bahay niya. Feeling ko, nag-iintay lang ng papel na bumaba. Hintay mo na lang yung mga darating para sa iyo. lang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong Wala. yan kahit Sinungaling saan ka. nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging Sinungaling dito ka. man. Sinungaling. Pagkatapos si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Ano sinabi niya dati? Pag ako kinasuhan niyo sa korte, lalabas ako. Saan dyan yung kaso? Nasaan siya? Wala. Wala ka talaga isang salita. Kasi nga, you're a con artist, Kibuloy. Con artist ka kasi. Scammer. Din ka, ganun ka. Hindi ka lalabas. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para Sorry ka. ikaw ay pumunta sa mas higher position. Sorry ka, you're you're a low-hanging fruit eh. Criminal ka kasi. Alam naman natin, mga kochero, well, in fairness kay Kibuloy, alam naman natin ang mga dilawang pink CPP, they'll take advantage of every situation para makapag-grandstand. Alam naman natin yan. Sorry ka, may kaso ka eh. Low-hanging fruit ka kasi. Sorry ka, pagtsagaan mo yan.
Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? O, ikaw rin, Kaya sinungaling ka. huwag ka na mag-inarte dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagkat Huwag ka na mag-inarte dyan, lumabas ka na, sumuko ka na sa PNP. O kaya sa NBI. Pamili ka kahit alun dun. Aarestuhin ka nila. hindi ka naman korte. Dami mong arte. Kaya kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon. Confirm na yung 17 conditions, ha? Confirm. So, ibig sabihin, may nagsinungaling doon. May nagsinungaling. Sino nagsinungaling? Para pantay tayo dyan sa Senado mo. Malabo nang mangyari yun kasi muro-muro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Wag na yung makita pagmumukha mo. Okay lang. Ulitin ko lang, si Tebes nga natuntun ikaw pa. Si Tebes nga natuntun, ikaw pa. And who are you? Kibuloy. Sino ka para lumuhod ang buong gobyerno sa'yo at magmakaawa para sabihin na, sumuko ka na please. Sino ka? Kung mo na paita mukha mo. Matutuntun ka rin naman eventually. Mag-iintay lang kami dito ng balita na naaresto ka na. Diyos ko, sakit mo sa bangs. Kung ako, imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot ng drugs. Rapist naman. Diba? Human trafficker naman. Oo. Money launderer naman. Oo. Para sindikato ang galawan mo eh. Yung kingdom of Jesus Christ mo is not a kingdom, it's a syndicate. It's a, sabi nga nung criminal enterprise. Sabi nung isang article na nabasa ko. Criminal enterprise. Hindi naman ako drug lord. Hindi naman ako nagda-drugs. Tumigil na siya doon. Hindi ako drug lord. Hindi ako nagda-drugs. Hanggang doon lang siya. Hindi ako drug lord. Wala ako dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation. Akusasyon po lahat yan. Gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity. Take it to court. Take it to court. Doon ka magpaliwanag sa korte. Huwag ka magpaliwanag dito sa social media. Magpaliwanag ka sa korte. Doon may halaga yan. Kapag ikaw, humarap sa korte, at naniwala sa'yo ang judge, at na-dismiss yung kaso mo, ayun, doon kami maniniwala sa'yo. Take it to court. I worship like a dog. Ang style ninyo kasi wala kayong... Bagay sa kanya yung I worship like a dog. wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media. Hindi ka nga humaharap sa korte. Hindi ka, paano mo nalaman na hindi patas ang laban? Hindi ka nga humaharap sa korte. Para mong sinabing, suntukan tayo ha. Suntukan tayo bukas. Suntukan tayo bukas dun sa kanto ha. Pagkita natin sino malakas sa atin dalawa. Tapos hindi ka sisipot. Parang ginawa nung kaibigan mo, nagkipaghamunan ng duelo doon sa isang reporter. O tapos pagpunta the following day, wala siya. Absent sa sariling duelo. Wala. Wala. Duwag. Pagkakasinwalingan
pagkakasiraan, aba, nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinover. Kasi nagtatampo siya sa mainstream media. Nagtatampo siya sa mainstream media. Wala rin kumover ng rally niya. Wala rin kumover ng rally niya. Number 1, yung rally mo kasi is irrelevant. Number 1. Number 2, may nag-cover naman ng iba pero kinuha na lang nila sa ano nyo, sa Facebook page niyo. Kinuha na lang sa Facebook page sa live stream nyo. Ba't daw sila mag-aaksaya ng panahon para sa'yo? Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Masasama din kayo. Bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami ang SMNI. Hindi niyo mabili yan eh. Ngayon. Wala ka ng media, wala ka ng prangkisa eh. Meron ka ng malaking studio. Ginugurgur ninyo dahil hindi niyo mabili. Ngayon. Alam, ang baboy nung salita na yung promise. Parang, talaga, gurgur talaga. You will use a non-word to describe what's going to happen to you. Gurgur. Mga bobo lang gumagamit yung gurgur na yan. Lawakan niyo yung vocabulary nyo, ha? Maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila. O sa'yo? Haharapin ko ang kasong yan. Simple po ang mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa Simple pala, hindi ka nalabas. Duwag. aming mga kamay. Ulit-ulit nga. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po Hinihintay ko ako lang yung dahil backlash daw, ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro and recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay. May sabi sa'yo, Oy, wala sa kalingkingan ng mga kilalang pangalan sa bansa. Unang, baka, sana sinabi mo ng sinabi mo ng, ikaw na yung bagong Ninoy Aquino. Sana ginanon mo na. Ako na ang bagong Ninoy Aquino ngayon. Marcos kasi martial law na, Ninoy Aquino ako. Ganon, dapat ginanon mo na. Para talagang diretso sa puso ng mga Marcoses. Ganon. Pero patay na ako. Iyan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat. Ganun talaga pag meron ang krimen sa Amerika, doon ka talaga lilitisin. Nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt niyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking Hindi naman talagang tigas ng mukha na itong mamang to. Kiniklaim mo na nga yung sarili mong anak ng Diyos, tapos ngayon kikiklaim mo pang bayani ka? Nasa iyo na ang lahat. Ikaw ng lahat. Ikaw ng Diyos. Ikaw pang bayani. Hindi ikaw na lahat. Pinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito.
Tatayo daw siya para sa injustice ng gobyerno to pero bumubulong. Tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Hindi ka convincing, boy. Ano? Para ba't ka bumubulong dyan? Tatayo ako. Tatayo. Palaban sa injustice ng bansang ito. Hindi ka convincing, boy, eh. Ba't ka kasi bumubulong dyan? Mabuti pa, ulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong Paulit-ulit? bansa Kanina ka na pa nakatayo paulit-ulit, ako sa eh. sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor. Hindi ka pastor. Don't call yourself a pastor. You're not a pastor. You're not the son of God. You're not even an appointed son of God. Please, spare us. Bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Manlalaban, ha? So, yan ba ang may intention na sumuko? Wala siyang intention sumuko. Excuse lang si Amerika, pero wala talaga siya intention sumuko. Imagine, sabi niya kanina, pag pumunta dito ang PNP, pag pumunta dito ang CIDG, tatayo ako at dadanak ang dugo, etc. etc. Manlalaban. Hindi siya susuko. PNP na yun, tsaka CIDG. Diba? Anong Amerikano doon? Wala. Pero, siyempre, papakalat niya, hindi kukunin ako ng Amerikano, gamit lang nila ang PNP tsaka CIDG, etc. Parilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Hindi, dubag ka rin. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Simple lang pala. Harapin namin lahat. Duwag. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Sa'yo, Yung wala mga naman puting naegalam yan, na kaso. huwag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan Wala na naegalam dyan. ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin yan ang ang endgame endgame ko. ko. Kung ang endgame nila, Sabi na bawian ako ng buhay sa kanilang kamay. Sabi na, yun ang endgame niya eh. Hindi ako susuko. Yun ang endgame niya. Wala naman sa Amerika eh. Joke lang yun, joke time lang yun. Walang ganun. Binobola lang tayong lahat yan. Pero yung endgame niya, hindi talaga siya susuko. Yun lang yun. Hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi Last ako 1 minute. papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga inipit. Drama oh. Kinunan ng Drama katarungan. pa. Kinunan ng hustisya Drama pa more. sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Sus! Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at Tapos naway din sa wakas. manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, justisya sa bansang ito. Salamat po. Ang heavy naman kasi ng halingan niya, guys. Buti natapos ko to. Nairaos ko yung sarili ko. Langya. Inilaban ko. Tinayuan ko ang aking prinsipyo, ang aking paninindigan, para lamang marinig ang mga salita ni Pastor Kibolok, ni Pacquiao, na siyang pinuno ng SM Manyak. Pag kasi alam mo yung totoo, pag nakakarinig ka ng mga kasinungalingan, parang, ay, nakakapagod kang pakinggan.
Kasi sinungaling ka eh. Ganon. But anyway, ako I'm expecting na this guy will be arrested anytime soon. Hindi lalaban yan. Duwag yan. Hindi yan lalaban. Takot mamatayan. Maniwala kayo. Hindi yan lalaban. Drama-drama lang niya yan. Siyempre, alam nyo mga kotsero, pag ikaw ay naakusahan ng isang krimen, sasabihin mong lahat. Gagawin mo ang lahat para hindi ka humarap sa korte. And, you know, at least in that regard, naiintindihan ko siya. Kaso nga lang, walang laban yung pinagsasabi. Ang hirap sakyan nung ang hirap i-ride ng mga pinagsasabi mo, sir. Ang hirap i-ride eh. Parang, rendition, parang hindi yata, parang wala yatang ganon. Tapos, yung gusto kang pabagsakin ng dalawang bansa, ng Pilipinas at Amerika, parang you're too insignificant para pabagsakin ng dalawang bansa. Oo, wala ka namang ganong kalaking impluwensya. So, parang, tingin nyo ba may sasakay dyan ng mga drama niyang yan? May sasakay dyan, yung mga DBS lang, mga Duterte Balahura supporters. Sila lang magkakaintindihan dyan. But, you know, otherwise, walang matinong taong maniniwala ay kibulok. So, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga Kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page na Coach Jared na pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?